Nang masuotan siya nito na damit ay umupo siya sa kama dahil nangangalay na siya. Magsusuot ka pa ba ng brief? Huwag na siguro. Total naman may damit na ako suot. Hindi naman siguro big deal sa kanila kapag nakita nilang nakalawit itong pagkalalaki ko, di ba? Pilosopon niyang saa dito. Alam nga naman na lumabas siya na walang suot sa ibaba. Gusto ba nitong makulong siya? Nasaan ba yung bag mo? Hanapin mo. Alam naman kasi nito na inilagay kanina ni Kevin sa ilalim ng hospital bed pero nagtatanong pa ito. Kinuha nga nito ang bag niya at naghalungkat ito roon. Nang humarap ito sa kanya ay may hawak na itong brief at saka pantalon. Parang mas lumaki siya ngayon. Komento nito habang nakatutok ang mga mata nito sa pagkalalaki niya. Isang dangkal mahigit. Nakabuo kaya tayo, Mateo? Isusuot mo ba yan sa akin o hindi? Tukoy niya sa brief. Sandali lang. Ngayon ko lang kasi natitigan to eh. Hindi ako makapaniwala na nagkasya to sa akin. Komento nito at pagkatapos ay pinitik nito iyon. Shit, ano bang problema mo? Mapanakit kasi yan eh. Mapanakit? Tumango ito. Mapanakit sa una pero nagpapaligaya sa huli. Ang galing, diba? Kanina pa nilalambig itong mga itlog ko kaya kung pwede sana ipakilagyan mo na ako ng saplot sa ibaba. Hayos lang ba? Pwede na? Salip na bihisan siya ni Aliyah, niyakap siya nito at pagkatapos ay hinalikan siya nito sa mga labi niya. Salip na gumanti ng halik ay nagpanggap siya na hindi apektado sa mga ginagawa nito. Nagulat na lang siya na bigla nitong hawakan iyon, kaya pinitit niya ang kamay nito sabay agaw ng brief sa kamay nito. Hindi niya ito papayagan na hawak-hawakan nito maselang parte ng katawan niya hanggat hindi ito nagpapakasal sa kanya. Bakit ayaw mo magpahawak? Saka na kapag kasal na tayo. Suplado niyang tugon dito sabay agaw sa brief niya na hawak nito at mabilis na isinuot iyon. Uuwi ka na ba? Hindi mo ba hihintayin si Dr. Lawrence? Hindi na. Formal niyang tugon. Halika na, ihatid na muna kita sa bahay niyo bago ako umuwi sa bahay namin. Okay. Nito't isinukbit nito ang bag niya sa likod nito. Ako na magdadala nito para hindi ka mahirapan. Ako na. Medyo mabigat kasi ang bag niya. Isa pa babae ito kaya ayaw niyang ito ang magdala ng bag niya. Ako na muna magdadala nito dahil may sugat ang gwapo kong boyfriend. Saad nito sabay kindat sa kanya na halatang inaakit siya. Okay? Bahala ka. Pahayag niya't kunway nauna na siyang humakbang palabas pero hinabol siya nito at pinagsalikop ang kamay nilang dalawa. Hindi ka kaya mabinat kapag gumawa tayo ng baby mamaya? Nagsalubong ang mga makakapal niyang kilay sa naging tanong nito. Gusto ko na kasing mabuntis eh. Ano, kaya mo bang kumilos mamaya? Kung hindi mo kaya, ako na lang kikilos. Ano, gusto mo ba? Seryoso ka ba? Ngumiti ito kaya inaasahan na niyang daloloko lang siya nito. Oo naman. Ang tanong, kaya mo ba? Kahit inaapoy pa ako na lagnat, kayang-kaya kitang dalhin sa langit, Aliyah. May gusto ko pang itanong? Umiling ito. Wala na. So, saan tayo ngayon? Sa bahay niyo o sa bahay ko? Tanong niya. Titingnan niya kung talaga ba seryoso ito. Saka na lang kapag magaling ka na. Bulong nito sabay bitaw sa kanya. Tumakbo itong palabas ng hospital at iniwanan na siya. Mahilig mang akit pero hindi naman kayang panindigan. Iho, may mga bisita ka. Imporma ni Yaya Gloria mula sa labas ng pinto ng kwarto niya. Kanina pa ito paulit-ulit na kumakatok pero hindi niya ito pinapansin dahil inaantok pa siya. Iho, sisirain daw nila ang pinto ng kwarto mo kapag hindi ka pa lumabas. Ang tinutukoy siguro nito ng mga bisita niya ay ang mga kaibigan niya. Siguro na-miss siya ng mga ito dahil isang buwan na siyang hindi nagpaparamdam sa mga ito at ganoon din kay Aliyah. Iho, lumabas ka. Naku po! Huwag niyo sirain ang pinto ng kwarto niya. Mabilis siyang napabangon na may narinig siyang kalabog mula sa labas habang sumisigaw si Yaya Gloria. Ano ba nangyayari dito? Bungad niyang tanong nang buksan niya ang pinto ng kwarto niya. Nakatayo sina Genesis, Aaron at Kevin habang may mga dala itong baseball bat na animoy susugod ang mga ito sa gyera. Bakit nandito kayo? Tinatamad niyang tanong sa tatlo niyang kaibigan na kahit papaano ay na-miss niya ng konti. Ipinapatawag ka ni na Mom at Daddy. Wika ni Aaron habang salubong ang mga kilay nito. Maganda ka na dahil isasama ka namin sa ayot sa gusto mo. Bakit daw? Dahil binuntis mo raw ang kaisa-isa nilang anak na babae. Biglang pahayag ni Kevin kaya naman sinig ko ito ni Aaron. Yari ka, dude. Mukhang ililibing ka ng buhay ni Tito. Bilisan mo na sandal yan. Kumilos ka na.
Sad naman ni Genesis. Matinding parusa daw ipapataw sa iyo ni Tita Malu at Tito Joel dahil sa pambababoy mo sa anak nila. Siguro kung may hawak siyang pamalo ngayon ay baka nahampas na niya si Genesis dahil sa sinabi nito. Ano, hindi ka pa ba kikilos? Gusto mo bang sila pang pumunta dito sa bahay niyo? Inis na wika ni Aaron sa kanya. Sayang, wala ang mga magulang niya ngayon eh. Di sana nagtatalo na ang mga iyon dahil magkakaroon na ito ng apo. Dude, buntis na ba si Aliyah? Tanong niya pagkaraan ng ilang sandali dahil gusto niya ulit marinig ng pangalawang beses na magiging tatay na nga siya. Buntis siya? Magiging tatay na ba talaga ako? Oo. Sabay na tugon ng tatlo na tila hinang-hina ang mga ito. Magiging tatay ka na, kaya sana'y umayos ka na dahil kawawa magiging anak mo kung ganyan ka pa. Litan niya ni Kevin. Yung magiging asawa mo, nandun sa bahay nila at hirap na hirap samantalang ikaw ay nandito at nagpapakasarap. Ano nagpapakasarap? Nagtatrabaho ako kahit nandito ako sa bahay, no? Singhal niya rito. Dalian mo na, dahil namamaga na yung mata ni Aliyah sa kakaiyak. Bakit naman? Dahil miss ka na raw niya. Talaga? Pakaramdam niya hindi masaya ang tatlo na magiging ama na siya lalong-lalo na sa Aaron. Yeah. Malapad siyang napangiti dahil hindi pala talaga siya baog. Siguro naman walang dahilan sa Aliyah para tanggihan siya nito sa inaalok niyang kasal. Effective pala ang hindi niya pagpapakita dito. Magbibihis lang ako. Ay niya tinalikuran na ang tatlo para magbihis. Nang matapos siya magbihis ay nauna na siyang lumabas kaysa sa tatlo. Nang akbang sasakay na siya sa sasakyan niya, hinatak siya ni Kevin para sabihin na doon daw siya sumakay sa sasakyan nito. Kaya naman napilitan siyang sumakay sa sasakyan nito kahit pa nga ayaw niya. Dude, alam mo ba na galit si Tito nang malaman niya na binuntis mo ang anak niya? Grabe ka naman kasi. Wala naman pala kayong relasyon ni Aliyah pero nagawa mo siyang buntisin. Tao ka ba? Parang gusto na tuloy kitang itakwil bilang kaibigan. Akala ko nagbibiro ka lang nung sinabi mo na may nangyari sa inyo. Yun pala'y totoo talaga. Grabe kang kaibigan, dude. Hindi na kita kilala eh. Pagdadrama ni Kevin habang nasa biyahe sila. Magkatabi kasi sila nito sa box seat habang si Genesis naman ay nasa passenger seat. Sa Aaron kasi ang pinagmaneho ni Kevin dahil gusto daw siya nitong makausap ng masinsinan at para bigyan na rin ng payo. Paano na yan ngayon? Anong plano mo kay Aliyah? Anong plano mo sa bata? Bakit ba ang dami mong tanong? Sa Aaron nga na kapatid ni Aliyah, tahimik lang habang nagmamaneho pero itong lalaki na ito na hindi naman kaano-ano ng babaeng nabuntis niya ay napakaraming tanong na ibinabato sa kanya. Masama bang magtanong? Kaibigan kita kaya ako nagtatanong sa'yo. So ano ng plano mo? Pakakasalan mo na ba agad siya? O hintayin mo munang mga anak? Imbes na sagutin nito, itinuon niya ang atensyon niya sa labas ng bintana. Siguradong magagalit sina Tita Malu at Tito Joel sa kanya dahil sa ginawa niya kay Aliyah. Ang sabi pa naman ng mag-asawa sa kanya, dapat daw magpaalam siya kung liligawan niya si Aliyah. Hindi pa nga siya naliligaw, binuntis na niya. Pero nandiyan na yan eh. Magsisiman siya ay huli na. Nandito na tayo. Imporma ni Aaron sabay baba. Si Genesis ay bumaba na rin kaya silang dalawa na lang ni Kevin ang naiwan. Oh, bakit ayaw mong bumaba? Tanong niya kay Kevin. Ano pang hinihintay mo? Hinawakan nito ang kamay niya kaya nagsalubong ang mga kilay niya. Hindi na ako bababa dahil baka madamay ako sa galit ni Tito. Bakit naman? Kasi, doon mo siya sa bahay ko inangkin, di ba? Iniisip kasi ni Tito na kasabwat mo raw ako dahil nga sa bahay ko nangyari ang lahat. Hindi ka kasi nag-isip eh. Kaya mamaya kapag tinanong ka, linisin mo ang pangalan ko. Sabihin mo sa kanya na wala akong alam sa ginawa niyo dahil kayong dalawa lang naman talaga may gusto noon. Yun lang ba? Tumango ito. Okay. Ayun at pagkatapos ay inalis niya ang kamay nitong nakahawak sa kamay niya sabay baba. Good luck, dude. Sana, buhay ka pa paglabas mo sa bahay ng mga Valdez. Mabait ang mga magulang ni Aliyah kaya malabong mamatay siya. Pero siguradong katakot-takot na sermon ang aabutin niya. Sige na, pumasok ka na. Hindi ka naman pababayaan ng dalawa natin kaibigan eh. Good luck, dude. Balitaan mo ko ha. Let's go, sandalian. Ayan ni Aaron sa kanya. Kanina ka pa nila hinihintay. Napabugo siya ng hangin. He's dumb nervous right now. Pinaliitan siya ng mata ni Aaron nang mahuli siya nito na paulit-ulit na huminga ng malalim. Kinakabahan ka ba? Of course not. Mabilis niyang sagot. Why would I? Yabang. Dude, kailan nalaman ng kapatid mo na buntis siya? Tanong niya habang naglalakad silang papasok sa bahay nito. Last week daw. Lalaki ba o babae magiging pamangkin mo?
Hindi ko alam. Huwag ka masyadong excited dahil baka mamaya hindi ka tanggapin bilang manugang ng mga magulang namin. Bakit naman? Because of what you did to my sister. Pakakasalan ko naman yung kapatid mo Siguro siniraan mo ako sa mga magulang niyo, no? Yeah, because I don't like you to be my brother-in-law. Hindi pwede yun, Kuya Aaron. Anya habang nakangisi. Simula ngayon, Kuya Aaron, na itatawag ko sa iyo, dude. Tumigil ka dahil kinikilabutan ako. Well, not my problem. Wika niya at pagkatapos ay tumakbo na siya papasok at iniwan niya ang dalawa. Pagdating niya sa loob ay nakita niya sina Tita Malu at Tito Joel na nakaupo sa pang-isahang sopa habang si Aliyah naman ay nakahiga sa mahabang sopa na tila pagod na pagod. Magandang araw po, Tita, Tito, Aliyah. Bati niya sa tatlong nandoon dahilan para sabay-sabay itong mapalingon sa gawin niya. Napalunok siya ng sunod-sunod nang kumunot ang noo ng ama ni Aliyah. Come over here, Mateo. Maotoridad na wika na utos ni Tito, kaya agad siyang pumunta sa harap nito. What did you do to my daughter? I'm sorry, Tito. Paghingi niya ng paumanhin. Anong balak mo sa kanya? You got her pregnant, yet you never showed your face to us. Kung hindi pa kita ipinatawag, hindi ka pa pupunta? Sorry po, Tito. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang humingi ng tawa dahil yun ang tama at nararapat dahil sa kapusukan niya. Anong plano mo? Huwag mo sabihin na wala kang plano na panagutan ng anak ko. Noong araw po na inangkin ko siya, inalok ko po siya ng kasal pero hindi po siya pumayag. Last time tinanong ko po ulit siya pero ang sagot niya po, saka na lang daw kapag buntis na siya dahil baka raw po baog ako. Na baka daw po malaki lang ang pagkalalaki ko pero wala naman palang silbi. Ano? Wala akong sinasabing ganyan. Biglang tumayo sa Aliyah at tinampas nito ang likod niya ng unan. She's lying, Tito, Tita. Giit niya. Sigurado ka bang gusto mo siyang pakasalan, iyo? Tanong ni Tita sa kanya habang nakangiti ito. Baka naman kaya gusto mo lang siyang pakasalan ay dahil buntis siya. I have loved her since then, and all of you knew that. Noon pa man ay gusto ko na po siyang pakasalan kahit hindi pa siya buntis at alam po ni Aaron yun. Paano pa kaya ngayon na buntis na siya sa magiging anak ko? Gustong gusto ko po siyang pakasalan kaya lang po sinabi niya na saka na lang daw po kapag nabuntis na siya dahil baka raw po important ako at magsisilang siya sa huli. Is that true, Aliyah? Seryosong tanong ni Tito Joel dito. Ayaw mo raw pakasalan sa Mateo? Wala naman po kung sinabi na ganun eh. Sabi ko lang naman saka na lang kapag buntis na ako. See? Yun po ang gusto niya. Kaya ano pa magagawa ko? Alangan naman po napakasalan ko ang sarili ko. Now that she's pregnant, wala na po siyang dahilan para hindi ako pakasalan. Lumuhod siya sa harap ng mga magulang nito. Humihingi po ako ng tawa dahil po sinagawa ko sa kanya. Pangako po, iingatan ko po ang mag-ina ko habang nabubuhay ako. Patawad po kung pinakaalaman ko siya nang hindi nagsasabi sa inyo. Sana po'y mapatawad niyo ako, Tito, Tita. Tumayo ka na. Utos ni Tito Joel kaya agad siyang tumayo. Umili ka na ng alak. Po? Magsa-celebrate tayo kaya bumili ka ng alak. Mabilis siyang tumango-tango. Opo. Hinawakan ni Tito ang kamay ni Tita Malu. Magluto kayo ng mga pagkain na pagsasalusuluhan natin mamaya. Magpatulong ka kay Aaron para hindi mahirapan. Ngumiti si Tita sa kabiyak nito bago tumango. Aalis na po muna ako para bumili ng mga alak. Paalam niya sa mag-asawa pero bago siya umalis ay hinalikan niya sa labi ang magiging ina ng anak niya. She will be with him forever whether she likes the idea or not. Dude, ano nangyari? Nagulat siya nang biglang sumulpot sa harapan niya si Kevin. Bakit nandito ka pa? Nag-aalala kasi ako kaya hindi muna ako umalis. So ano nangyari? Nagalit ba sila? Natuwa? Hinanap ba ako, dude? Ano magsalita ka naman? Samahan mo ko, Kevin. Salip ay sabi niya. Saan na naman? Sa mall. Anong gagawin mo doon? Bibili ng alak. Magpapainom ka? Tumango siya habang nakangiti. Oo, dahil magiging tatay na ako at hindi lang iyon. Dahil malapit na rin akong ikasal. Ngumiti na rin ito. Congratulations, dude. Hindi ko akalain na minsan ay may happy ending rin pala mga manyakis. Biglang nawala ang isay niya. Hayaan mo, dahil minsan may happy ending rin ang mga rapist. Akala siguro nito hindi niya alam ang sekreto nito. Mas malala pang walang hiyang itugas sa kanya pero feeling inosente. Langya, swerte mong gago ka. Isang beses mo lang ginamit tapos tatay ka na agad.
Gago ka talaga, dude. Kanina niya pa gustong hampasin ang bote si Kevin dahil halos pa ulit-ulit na lang sinasabi nito. Simula pa kanina na mag-umpisa silang uminom. Si Tito Joel ay kanina pa nagpaalam na mauuna na dahil hindi na raw nito kaya at ganoon din sa Aaron. Si Genesis naman ay masarap na ang tulog sa guest room, samantala itong lalaking kaharap niya ay tila walang balak matulog. Gusto na rin sana niya pumasok sa kwarto ni Aliyah para makapag-usap sila nito. Kaya lang sa tuwing tatangkain niyang tumayo ay nakikiusap ito na wag daw muna niya itong iwanan dahil hindi pa raw ito tinatabla ng alak. Gusto raw kasi nito na bago sila tumigil ay yung hindi na talaga ito nakakatayo para daw pagdating nito sa guest room ay matutulog na lang ito. Gusto mo bang dalhin kita sa psychiatrist bukas? Walang emosyon niyang tanong dito. Willing akong gastusan ka para lang magising yung utak mong natutulog. Ano bang mali sa sinabi ko? Alam mo, yumabang ka simula nang malaman mo na magiging tatay ka na. Ang tanong, magiging mabuting ama ka kaya? Baka mamaya niyan, kundi pagkakamali lang ng anak mo, palayasin mo na. O di kaisip, muraan mo na. Alam mo bang kanina pa kita gustong iwanan dito? Madaling araw na pero hindi ko pa nakakausap yung magiging nanay ng anak ko dahil hanggang ngayon sinasamahan kita kahit wala ka namang kwentang kausap. Tumunga muna ito ng beer bago nagsalita. Ang lungkot naman ng araw na to. Alam mo, kabaliktaran ang sitwasyon natin dalawa, dude. Kung ikaw nagdidiwang, ako naman ay nagdurusa. Bakit? Dahil ginahasa mo siya? Naangkin na kasi nito ang sekretary nito pero kinabukasan ay hindi na nito namulatan pa ang babae. Mabilis itong napabaling sa kanya. I didn't rape her. What happened between us was a mutual decision. May ginahasa ba na nasarapan? Alam mo bang hindi lang isang beses namin ginawa ang bagay na iyon, ha? Kahit nga nalambot na itong alaga ko, pinilit ko ulit na tumayo para lang mapagbigyan siya ng sa ganoon eh. Mapasaya ko siya ng paulit-ulit, dude. Eh anong problema mo? Kung pareho naman pala kayong nasarapan. Tanong niya habang hawak-hawak ang isang bote ng beer na hindi niya mainom-inom dahil ang sabi nito ay makinig daw muna siya sa hinaing nito. Yun na nga eh. Yun nga ang pinoproblema ko ngayon, dude. Pagkatapos niyang masarapan ay bigla na lang siyang nawala na parang bula. Yun naman ang gusto mo, di ba? Ayaw mo nun? Wala na siya sa buhay mo. Hayaan mo na, makakahanap ka rin ng iba na masigit pa sa kanya. E paano yung sperm ko? Ganun-ganun na lang ba yun, ha? Tinapit niya ang balikat nito. Mauna na ako sa'yo dahil nahihilo na ako. Kung kulang pa yung alak na nasa harapan mo, gisingin mo ako para mabilhan kita ulit. Iiwanan mo na ako? Hindi mo man lang ba ako dadamayin sa problema ko? Oo, dahil hilong-hilo na ako. Hindi siya nahihilo sa pag-inom ng alak kung hindi sa kwento nito. Saka na kita tutulungan kapag nasolusyonan ko na ang sarili kong problema. Ang dami ko nang nainom pero parang hindi man lang ako tinatamaan. Hindi ka pa ba tinatamaan sa lagay na yan? Tanong niya. Sabagay, broken-hearted ka nga pala. Kahit naman siguro lunuri ng alak ang sarili kapag yung babaeng pinipintasan mo yung minahal mo na ngayon. Pareho lang tayo. Bagay siya nito itinulak. Patulog ka na nga. Nakakasira ka lang sa mga iniisip ko eh. Bakit ako lang? Hindi lang naman akong uminom dito ah. Oo na, sige na. Iwanan mo na lang yan at ako na bahala dyan. Gigising na lang ako na maaga para naman hindi nakakahiya sa'yo. Dapat lang. Ano to, torture? Iniwanan na nga ako tapos ako pa magliligpit. Huwag niyo naman tuluyan patayin tong puso ko, please. Napaismid siya sa kawalan bago humakbang palayo sa kaibigan. Nangyamang kukulam na yun. Ang hirap hanapin. Saan kaya lumipad ang babaeng yun? Pagkatapos akong nakawan ng sperm, aalis na lang bigla. Paano naman sa Alonzo? Ay, mangkukulam. Bumalik ka na at guluhin ulit natin ang kama ko. Hope ang pangalan pero dulot sa aking kasawian. Napailing-iling na lang siya dahil sa palagay niya nababaliw ng kaibigan niya. Hindi niya sukat akalain nakakausapin nito ang sarili dahil lang sa isang babae. Ngayong sobrang inis nito sa babaeng tinutukoy nito. Marami talaga nababaliw sa pag-ibig at isa ng kaibigan niya doon. Aakyat na sana siya sa kwarto ni Aliyah nang mapansin niya na bukas pa ang ilaw sa kusina. Kasabay noon ay naririnig niya rin na nagkakalampagan ng mga kagamitan doon kaya dahan-dahan siyang humakbang patungo sa kusina. Why are you still awake? Tanong niya na maabutan niya sa Aliyah habang hinuhugasan ng frying pan sa may lababo. It's already 2 o'clock, yet you're still awake. Nagugutom ako. Tugon nito nang hindi siya nililingon. Anong lulutuin mo? Itlog. Mabilis niya itong nilapitan at inagaw ang frying pan para siya na magtuloy ng ginagawa nito. Let me. Kayang-kaya ko na to, Mateo. I insist.
Nang mahugasan niya ito ay binuksan niya na ang stove at isinalang iyon. Umupo ka nilang muna doon. Nasusuka ako sa amoy mo, lalaki ka. Pwede bang umuwi ka muna sa bahay niyo para maligo? After this, malakas ang loob niya na magpresenta dahil madali lang naman ang pagluluto ng itlog. Umaga na pero gising pa rin kayo ng kaibigan mo. Di ba kayo nahihiya na kayo na lang ang gising? Sa tingin mo ba matutuwa ang anak mo sa ginagawa mo? Ngayon na lang naman ako uminom ulit. Anya, kapag lumabas na yung anak ko, ipinapangako ko na magiging hands-on ako sa kanya. Yung magiging ninong niya kasi, hindi ko maiwanan sa labas kaya sinamahan ko muna. Kaya lang mukhang wala yatang balak matulog ang lalaking iyon kaya iniwanan ko na. Magkakaanak ka na, Mateo. Huwag mo sabihin sa akin na ganyan pa rin ang gagawin mo hanggang sa lumabas na itong anak mo. Pakiramdam niya kinikilig ang itlog niya sa tuwing maririnig niya na magiging tatay na siya. Pinatay niya ng stove dahil luto ng itlog at pagkatapos ay inilagay na niya ito sa mangkok at inilapag iyon sa lamesa. Kakain ka na ba? Nakangiti niyang tanong dito. Nagugutom na ba ang baby natin? Ano pang gusto niya? Kapag sinabi kong meron pa, bibilhan mo ba ako? Of course. Nahihilo ko sa amoy mo. Anas nito habang takip-takip nito ang ilong nito kaya naman dumistansya siya dito. Pwede bang maligo ka muna para makapag-usap tayo na maayos? Uuwi ako pagkatapos mong kumain. Anya, wala kasi siyang dalang damit kaya wala siyang choice kung hindi ang umuwi kahit ayaw niya. Umakyat ka na sa kwarto ko. Nito dahilan para mapatitig siya dito. Doon ka na maligo. May mga damit ka na rin naman doon kaya hindi mo na kailangang umuwi lalo pat nakainom ka. Paano siya nagkaroon ng damit sa kwarto nito? Siguro matagal na talaga siya nitong pinapangarap na makasama. Inutusan ko si kuya na ikuha ka ng damit kanina dahil alam kong iinom na naman kayo hanggang umaga. Akala ko may ginagawa ka na sa mga damit ko para mapaibig mo ako ng husto. Panluloko niya rito. Ang taas talaga ng tingin mo sa sarili mo, no? Maligo ka na nga roon. Shhh! Huwag ka maingay dahil baka magising yung mga taong tulog. Isa pa, iwasan mo magalit dahil baka pumangit yung panganay natin. Sa bagay, ayos lang kahit magalit ka para maging kamukha ko yung anak natin. Mateo, may napapansin ka ba? Biglang tanong nito kaya umigkas ang kilay niya. Napapansin? Saan? Sa akin? Sa sarili ko? You're not wearing a bra? Bukod doon, ano pang napansin mo? Wala kang panty? Panguhula niya. Wala kasi itong suot na bra ngayon kaya iniisip niya na baka wala din itong suot na panty. Mukha ba kung walang suot na panty? Balo ka ba? Ano bang dapat kong mapansin? Wala. Maligo ka na nga. Pinapainit mo lang ulo ko eh. Malis ka nga muna sa harapan ko. Puro kabastusan yung naiisip mo. Nagtatanong ako na maayos kung ano-ano yung sinasagot mo. Singal nito kaya naman nagulat siya. Umuwi ka na nga muna sa bahay niyo. Saka ka na magpakita kapag lalabas nitong anak mo. Nang akmang babatuhin siya dito ng baso'y mabilis pa sa 4:00 na napatakbo siya palabas ng bahay ng mga ito. O bakit nandito ka na naman? Kala ko ba matutulog ka na? Tanong ni Kevin sa kanya dahil imbes na magtungo siya sa kwarto ni Aliyah para maligo ay pinili na lang niyang balikan ang kaibigan niya. Inaway ka niya, no? Paano mo nalaman? Bakit nga pala hinihingal ka? Kagagaling ko lang doon eh. Pupunta sana ako sa kusina para kumain kaya lang nang narinig ko sumisigaw yung babaeng nabuntis mo, ay naisipan kong bumalik na lang ulit dito. Kawawa ka naman, dude. Hindi na ako magtataka kung isang araw makita kitang duguan at nakahandusay. Ngayon ko lang nalaman na violente pala siya. Buntis kasi siya kaya ganoon. Katwiran niya. Madalas daw kasing galit ang mga buntis kahit wala naman dapat na ikagalit. Grabe naman. Ngayon ko lang napagtanto na may mga kapansanan pala talagang ilan sa mga babae. Dude, matino naman tayo pero napunta sa atin puro mga... ayoko na nga lang magsalita. Baka may makarinig pa sa akin na impacta. Gusto mo ba sumama? Ayaw niya rito dahil halatang nalipasan na ito ng gutom. Isa pa ayaw niyang matuluyan ito na mawala sa katinuan. Saan? Sa bahay. Babalik na lang siya ulit mamaya dito. Siguro naman hindi nagalit sa Aliyah sa kanya mamaya. Doon ka nalang kumain sa bahay dahil baka malintikan tayo pareho kapag dito ka pa kumain sa bahay nila. Ano na may papakain mo sa akin? Mga tira-tira lang? Sasama ka ba o hindi? Sasama. Pakainin mo ako doon na. Yang niya, magwawala ako kapag wala akong napala sa pagsama-sama sa iyo. Kung ganoon, mauna ka na sa sasakyan. Liligpitin ko na muna itong mga kalat mo tapos susunod na rin ako. Anya, dalian mo na dahil baka biglang sumulpot sa Aliyah. Bakit ba natatakot ka?
Lalaki tayo kaya dapat hindi tayo natatakot sa mga babae, dude. Iba na ang sitwasyon ngayon, Kevin. Buntis ang asawa ko kaya kailangang ibigay ko ang lahat ng gusto niya para sa ikabubuti na magiging anak namin. Asawa? Tumawa ito ng pagak. Hindi pa kayo kasal, kaya hindi mo pa siya asawa. Hindi nyo nga mahal ang isa't isa eh. Alam mo, nahawaan ka na rin niya. Alam mo palagay kung may kapansanan ka na rin. Mauna ka na sa sasakyan, Kevin. Alam mo, malilintikan talaga tayo pareho dahil sa kaingayan mo. Sasama ka ba sa bahay o iiwanan kita dito? Sasama nga. Kung ganoon, mag-umpisa ka na maglakad bago pa ako mainis sa'yo. Oo na. Sa tono ng pananalita mo parang gusto mo ko sumama pero parang ayaw mo naman akong pasamahin. Ano ba talaga? Isasama nga kitang gago ka. Okay, mauna na ako ha. Bilis-bilisan mo dahil ayoko na pinaghihintay ako na matagal. Oo na. Anya habang panakanak ang nililigpit ang mga kalat nito. Nang mag-umpisang humakbang ang kaibigan niya, napailing siya dahil munti ka na itong matumba. Yung itsura nito ay halatang walang nagmamahal kaya naman pakakainin niya ito ng marami para mabawasan ang lungkot nito. Sana naman hindi siya matulad sa lalaking ito balang araw. Yun bang alak na lang ang nagpapasaya? Mapera nga pero wala namang magawa ang pera nito para mahanap si Hope na nagtatago yata sa kuweba kaya hindi nito mahanap-hanap. Kaya siya, sisikapin niya maging mabuting ama at asawa para hindi siya layasan ng mag-ina niya kung sakali. Dahil kapag nangyari iyon ay baka mabaliw siya ng wala sa oras. Kuya, wala pa ba si Mateo? Tanong niya sa kapatid niya dahil tanghali na wala pa ito. Gusto niyang kumain ng duhat at saka abukado ngayon. Ayaw naman niya utusan ng kapatid niya dahil masakit daw ang ulo nito. Nasa biyahe na daw siya. May natutuntugon sa kanya. Bakit? Wala naman. Hindi niya alam kung bakit naiyak siya ngayon. Kuya, ayaw niya ba sa baby namin? Mabilis na napatingin sa kanya ang kapatid niya. Bakit mo naman naitanong yan? Kaibigan ko ang ama na ipinagbubuntis mo kaya alam ko na mahal ka ng gagong iyon. Bakit wala pa siya? Ilang oras nang nakalilipas simula nang sinabi niya na pupunta siya pero hanggang ngayon wala pa rin siya. Dito sa bahay natin. Hintayin mo na lang. Kapag lumipas pa isang oras na wala pa siya, susunduin ko na siya mismo sa bahay nila. For now, go to your bed and rest for the sake of your baby. Aliyah. And what the heck are you crying about? Wala. Wala? Trip mo lang na umiyak, ganun ba? Oo. Pareho na kayo ni Santillan, kung ganoon. Napahilot ito sa sentido. Hindi na ako nagtataka kung bakit nagkatuluyan kayong dalawa. Dati sa'yo lang sumasakit ang ulo ko. Ngayon, dalawa na kayo nagbibigay ng sakit ng ulo sa akin. Ay naku, nasakit niyo sa ulo? Akit na muna ako sa kwarto ko, kuya. Kapag dumating sa Mateo, paakyatin mo na lang siya, ha? Oo na. Thanks. Habang paakyat siya sa kwarto niya, tuloy-tuloy ang pagtulo ng mga luha niya. Hindi kayo nang bababae ang lalaking iyon kasamang kaibigan nito si Kevin? Pagdating niya sa kwarto niya, ay napahilamos siya gamit ang sariling palad dahil kung ano-anong pumapasok sa utak niya. Pakiramdam niya wala talagang pakaalam sa kanya ang lalaking iyon, kahit pa nga ipinagbubuntis niya ang anak nila. Kagabi kasi nung sinabi niya na umuwi ito ay sumunod talaga siya dito at hindi man lang siya nilambing o sinuyo. Dati naman kapag pinapauwi niya ito hindi talaga ito umuwi kahit ipagtabuyan niya. Hay, mabilis siyang napabaling sa pinto ng kwarto niya nang may magsalita sa likuran niya. Dumating na ang lalaking kanina niya pa hinihintay. He looks handsome in his new haircut. Nagpagupit pa pala kasi ito kaya natagalan. Dahil sa itsura nito ngayon, sigurado siya na lalong dadami ang babaeng magpapapansin dito. Napairap siya sa naisip niya. Subukan lang talaga nitong gaguhin siya habang ipinagbubuntis niyang anak nila. Ipaparanas niya talaga dito kung paano humiwalay ang kaluluwa nito sa katawan lupa nito. May bitbit din ito mga prutas pero wala doon ang gusto niyang kainin kaya bumulahaw siya ng iyak. Nang makita nito ang itsura niya, ibinaba nito ang daladala nito at natataranta itong nilapitan siya. What's wrong? Why are you crying? Why didn't you buy me an avocado and black palm? Sumisingot na tanong niya. Ang tagal mo nang dumating tapos hindi mo pa nabili ang gusto ko? Ano ka ba naman? Nakakainis ka. Ayaw mo ba nito mga daladala ko? Ayoko. Pinunasan nito ang mga luha niya. Kahit isa ba wala kang gustong kainin? Wala nga. Wala akong gusto sa mga yan. Maktol niya. Alright, maghahanap ako ng avocado at black palm. Basta huwag ka nang umiyak. Tumangutango siya.
habang umiiyak pa rin. Bukod sa dalawang iyon, may gusto ko pa bang kainin? Gusto ko ng hotdog. Hindi niya alam kung bakit ito natawa sa sinabi niya. Pinagtatawanan ba siya nito? Bumuhos na naman ang masaganan niyang luha dahil pakaramdam niya ininsulto siya nito. Natigil ang pagtawa nito na makita siya nitong humahagulhol. Why are you crying again? Hinalikan nito ang mga mata niya sabay yaka pero tuloy pa rin ang pag-iyak niya. Sorry baby, natawa lang ako dahil sa salitang hotdog. Hindi ko kasi alam kung anong klaseng hotdog ang gusto mo. Meron kasing kulay brown at meron din kulay red. Kahit ano basta hotdog. Lagyan mo na rin ng cheese sa ibabaw para masarap. Mas lalo siya nitong niyakap na mahigpit. Maya-maya pa'y naramdaman niya na umaalog ang balikat nito. Indikasyon na lihim siya nitong pinagtatawanan. Magpapahinga lang ako. Formal niyang wika sabay tulak dito para humiga na siya sa kama niya. Lumabas ka na. Tumitig ito sa kanya habang tikom ang bibig nito. Akala siguro nito hindi niya nakikita sa mga mata nito kung gaano ito kasaya. Lumabas ka na muna. Naliinis ako dyan sa pagmamukha mo. Pagiga niya sa kamay, umupo ito sa tabi niya at marahan na hinaplos ang impis pa niyang tiyan. Anak, are you alright? Don't make your mother suffer so much, okay? I love you. Natouch siya sa sinabi ni Mateo para sa anak nila. Kaya mabilis niyang ikinurap-kurap ang mga mata niya para pigilan ang luha na nais na namang kumawala sa mga mata niya. Sa totoo lang napakaiyakin niya ngayon. Umiiyak siya ng walang dahilan na tila pagod na pagod siya kahit wala naman siyang ginagawa.